Ito yung para sa likuran, yung awning. Magkakabubong na kami sa likuran para makareceive naman kami ng maayos. Na-receive namin ng maayos yung mga darating na pamilya at kaibigan tuwing summer. At nang ma-enjoy ang backyard. Ito kasi mga to, hindi mo na kailangan ng code kapag yung may mga mabibigat na mga bubong, tulad ng may mga malalaking struktura na i-extend, na pag i-extend mo yung bahay, kailangan mo ng permiso or tawag dito yung permit. Kailangan mo ng permit sa munisipyo o sa town mo. Kung hindi, kahit gumastos ka ng malaki at naitayo na ito, pwede lang i-tear down at pwede ka pa magmulta. Okay, either or both. Kaya hindi biro dito magtayo basta-basta ng struktura. Magandang quality ito nakuha namin. You can see, magagaan din sila pero matibay. Dito bakal, this is aluminum. Dito namin ilalagay ang yung awning. So mangyayari yan, nakadiretso siya dyan. At yung pinakita ko sa inyo na pundasyon, dito nakatindig yan. Tapos magkakaroon dito ng bubong, magaan din yung bubong. Tapos it should be strong enough para ma-resist yung mga bagyo, malalakas na hangin at mga snow. At kalaban mo talaga dito kasi yung hangin. Kasi sa mga nakaraan kong video, kung titingnan ninyo, nagkaroon dito ng bagyo parang sa atin, yung signal number 3 na kinatutuwa ng mga bata dahil walang pasok. Meron dito nun. At malaki ang nagastos sa neighborhood ko. Ang mga homeowners dito, malaki ang nagastos nila. May mga gumastos ng 6,000 para maputol lamang ang kanilang puno. Dahil nung naputol yung puno nilang malaki sa likuran nila, alam niyo naman, pag tinumba ng bagyo, hindi kompleto yung pagkakatumba at kailangan mo linisin. At yung isa kong kapitbahay, nagkana lean lang, hindi na safe yon, kaya kailangan niyang paputol dahil nasa property niya, responsibilidad niya yan, hindi responsibilidad ng town o ng munisipyo. Kaya napilitan sila na 6,000. Nadaing nga sa akin sila na napakamahal. Tinulungan ko na rin yung iba, sabi ko maghanap kayo, at nakahanap naman yung iba, kasi hindi lang yung itong tinutukoy kong kapitbahay, marami sila. Yung isa naman na kapitbahay ko na ganun din ang presyo, hindi nagkakalayo, 5,000, pero nakuha niya ng 4,000. Okay, at sari-sari mga kwento nila, pero hindi pinakamababa ay 3,000 at pataas. 6,000 yung pinakamalaki na narinig ko at sinabi sa akin. Kaya, and I'm sure na may mas malaki pa ron, depende sa pagkakomplika ng pagkakabagsak o kung malapit sa kuryente o sa iba pang mga instruktura. At tung panahon na yon, kung babalikan nyo yung video kong yon, marami ang lahat ng arborists ay super busy. Ang arborists ay mga lisensyado at certified na mga tao, tradesman din yon na katulad ko, pero specialized sila at lisensyado sa pagputol talaga ng puno. Nakakatawa nga kasi ang mga arborists, kilala yan na walang pasensya sa mga katulad ko na landscaper at lawn care guys, kasi sa pagkukumpuni ng property, ako mismo nagpuputol din kami kung sisitahin kami o arkila o hire ng ng mga homeowners. Okay, since nag-uusap ako dito, umupo na ako. Ano ba yung sabihin ko? Nakalimutan ko na. May kwento ako sa inyo. Yung one time, isa kong kliyente, pabalik-balik na ako doon na naglo-lawn care sa kanya. Okay? Hindi landscaping, just lawn care. Cut, ganun lang. You know, typical trim, mow, and blow.
Tapos may problema siya sa kanyang puno. Gusto niya po, walang problema pala, pero sa kanyang problema kasi gusto niya, ayaw niya na yung punong yun. At nung time na yun, naghahanap-hanap siya ng mga papuputol doon. At yung iba, putol lang. At yung iba naman, hindi lang putol, pati syempre, i-analyze nila. Kasi nga, arborist sila. Siya nga pala, may mga certain na laki ang mga puno dito. Kahit nasa property mo, hindi basta-basta puputulin. Kapag lumpas na yan ng malaki na yung mga sanga nila, hindi mo puputulin yan kahit pag-aari mo yung property. Nasa property mo yung puno. Otherwise, magmumulta ka. Ngayon, balik tayo sa ating kwento. Ang suma total nun, ako'y nagputol. Pero sa mga nagsabi sa akin, may tumingin na daw dong arborist. And nag-quote na sa kanya. Kaya siguro ako kinuha kasi mas mura ako. Okay lang naman yun pag nagko-compete kayo ng presyo, okay lang yun. Ang pinakamasama dito ay yung mga tao, talaga ang presyo nila ay sobrang baba sa isang dangerous na job o sa isang na is really so not fair do sa mga tao na may lisensya at merong at certified at even may insurance, di ba? Kaya doon sa pagpuputol ng puno, wala akong insurance noon at hindi ako certified. Pero pag mga simpleng puno lang, walang problema yon. I'll give you an example. Okay? Kasi baka mangyari dito sa inyo at maging trade nyo rin ito kasi ginagawa ko paglolon at paminsan-minsan pagpuputol, you gotta know yung limit. I always like ko sinasabi sa mga dito na siguro napapunan nyo sa video. You gotta know your limit. Lahat, even personal ninyo, limit nyo sa pagkumpuni ng sakyan. Kung DIY or DIYers kayo, pagkumpuni ng elektrisidad, ng switch, ng makina, ng washer, dryer, kung ano man, alam nyo makakatipid kayo. You gotta know, una, yung limit, yung safety nyo at yung limit. At safety rin ng mga karamihan, di ba? Ng iba. Kasi, hindi to bahay ni mother-in-law. Hindi kami dito nakatira, di ba? At nandito ako, nagbablog. Tapos, sabihin nila na, Lenny, itong puno na ito, ng kapitbahay, tuwing summer umuulan, pag mabigat sila, nalundo siya at masyadong mababa. Gusto kong putulin. Magkano ang charge mo? Putulin mo. Now, here's the thing. Pwede ko itong putulin. Actually, pwede nilang putulin to. Pwedeng putulin ng kamag-anak nila, lolo, lola. Basta ligtas ang importante. So, pwede kayong putulin. Pero, ito nagsiseparate ang may alam sa wala. Kapag pinutol nyo yan, at tingnan ko masusum ko. Yan. Ang putol nyan, hindi nyo puputulin, ano ba ito? Hindi nyo puputulin dito sa sumat ko na lang. Hindi nyo puputulin dito sa gitna. Kailangan nyo putulin dito. Okay? Sa mismong bungad. Pero hanapin nyo yung collar. Yung kuwelyo. Somewhere there may kuwelyo yan na kailangan nyo putulin para ang hilom niya ay maayos. Katulad nito. Ang tawag yan ay double. 2 leaders yan. Double leader. Dalawang pinuno. Kasi kung makikita ninyo, ang pinakang main sanga yung nandun. At yung dalawa dito na malaking sanga, halos hindi nagkakapalit ng halos magkasing size sila. Now, kapag pinabayaan niyo yan, ako nalawig na tayo, no? Kapag pinabayaan niyo yan, bibigat at bibigat yan at talagang lulundo yan. At somewhere dito, which is ang suspect ko, ito sa gitna na to, magbibigay yan. Okay? May bibigay yan. Kaya para maagapan yan, kailangan ninyo na i-reduce ninyo yan, weight na yan. Kaya doon papasok ang may alam at wala. Ang gagawin ng iba, putol na lang dito, mangyayari nga magrarat yan hanggang gumapang ang rat papunta doon. Eventually you will lose that branch, diba? So hindi basta putol. I mean, you can putol it, masaya kayo, pero eventually sinaktan na ninyo yung puno. Kaya ako nabigyan ng example to kasi yung mother-in-law ko, si mama, lagi pinag-iinitan niya. Na-reduce na nga yan na-reduce na yan.
Kaya okay yan. Maganda nga, sabi ko yung ang ganda kasi pag nandito kayo feeling ninyo meron kayong payong, yung touch ng nature. Tapos hindi na siya, ngingiti na lang siya sa amin ni Mrs. And pag pinag-iinitan niya yan. Pero yun ang isa sa mga kwento. Ayoko nang humaba pa to dahil katulad ng mga luma kong balita sa inyo at na wala ako laging memory space dito. Kaya ang ganda niya, no? Yun, so yun, putol. Basta hindi may art din ang pagpuputol. Kaya doon ang dahilan kaya nagagalit mga arborists sa mga katulad naming lawn care. Ako, I'm trying to be responsible at knowledgeable, educated ako doon. Pero sa mga iba na mga kapwa ko na naglo-lawn care at mga landscaper, they just cut. Di ba? Kaya yun. Ang ganda talaga nito, no? Itong gusto ko, yung makalat. Ang galing, ano? Kita mo yung naglalakad ka, yung bawat steps mo narinig mo yung damo, yung apak mo. Yan gusto ko. Kaya dyan yung mga malamig na mga upuan, yung ating mga patio sets. At it's just mga spent na mga kamatis, mga vegetables at mga perennials at even annuals na mga halaman. Okay, tama na muna yan, Lakay. Mahigit 10 minuto na to. Hanggang sa muli. Balik tayo. Pahabol ito. Subaybayan nyo dahil pag sa malagyan to, tingnan ninyo kung approve sa inyo. Well, approve o hindi. Na-approvehan na ito matagal na. Malila excited dahil sa darating na summer, marireceive na namin yung iba naming mga pamilya at dahan-dahan namin na ini-improve at ina-upgrade at nililinis ang aming bahay. Kaya natutuwa ako. Pero sa kabila nun, sabi nga ni Rod, yung gumagawa nito, bago mo ma-achieve yan, kailangan mo na ma-achieve mo yung kagandahan ng mga bahay, yung makita mo yung improvement at upgrade. Kailangan mo nang magulo ang bahay, which is, di ba? Kaya yung mga yan, that's okay. Ang main concern ko lang sa mga yan ay pagdating ng tunay na winter storm. Ang tunay na winter storm ang pagdating, yun yung storm na talagang mag-stay ng ilang araw kung hindi maging consistently a little 0 degrees or -1 ang ating temperature. Lakay, -1, freezing pa rin yun, di ba? 0.0 degrees is freezing. -1, ano pa kaya? Diba? Well, may araw tayo. Thanks to the araw, kahit -10, basta may araw, natutunaw ang iba. Pero dahil nga ang ibang parte hindi nasisinaga ng araw at konti lang yung panahon ng araw, maigsi, hindi lahat natutunaw. So if we get hit by 8 inches of storm, snow, then may problema tayo niyan. Kaya itong mga to, typically nakikita ninyo sa mga bahay, may kalat din, pero acceptable yon. Ang hindi acceptable ay yung masira yung mga gamit ninyo dahil pinabayaan ninyo. Kaya bago mag-winter, during paglilinis, during the storm, during the fall season, mga kalagitnaan and late, at even before the frost, or sometimes right after the frost, malapit ang malinis siya, or nililinis na nila. So may panahon pa rin. Nakailang frost nights na kami dito, kaya ito pa rin. Buhay pa rin, kita nyo, green pa rin ang mga halaman, canalilis, diba? Kailan nagbigay ako kainang ng mga halaman at may kulay pa rin siya. Pero yung iba, kita nyo brownish na, yun yung nasunog na ng frost. Yun lang. At again, subaybayan ninyo. At kung hindi, hey, that's fine. Thanks for stopping by. Ano pa ba? Yun lang. Okay, hanggang sa muli. Ito na to. Hanggang sa muli.